Pasadong 10:00 na ng gabi nang ako'y umuwi sa bahay namin. Maraming paperwork sa kumpanya ko, at kailangang matapos ko iyon lahat. Importante pa naman din. Bakit ngayon ka lang? Salubong sa akin ni Dave, pagkapasok ko pa lang sa loob ng mansyon namin. Nakakapanibago siya. Para siyang tunay na asawa ko na pagagalitan ako, dahil late na akong umuwi at gabi na rin. I didn't answer his questions, at tahimik ko lang na tinungo ang kusina namin. Naramdaman ko lang na sumunod siya sa akin. Binuksan ko ang refrigerator at kumuha ng bottled water. Is Zafrael really your best friend? Now he asked again about that man. He was my ex-best friend, sagot ko at saka ako umupo sa island counter. Paanong naging ex mo siya? Nalilitong tanong niya. Kung alam mo lang Dave, hindi ko lang siya basta-bastang ex lang. Interested. How about you? Kaibigan mo ba siya? Pabalik na tanong ko sa kanya. Yes, he's my best buddy when we were in California and idolized him. Especially his partner, Dr. Ape. Bigla ay nasamid ako nang marinig ko ang pangalang iyon. Natigilan ako. Dr. Ape, sambit ko sa pangalang iyon. Ang tagal ko nang hindi iyon naririnig. Nakakasikip ng dibdib. Naaalala ko lang ang nakaraan eh. Why? Did you know her too? Tanong niya sa akin, at matiim na tinitigan ko siya. Yes, I know her, lots. Sagot ko at saka ako tumayo. Where is she? Tanong niya sa akin, at mukhang interesado rin siya sa doktor na iyon. At dahilan ng pagkatigil ko. Lumingon ako sa kanya at napangisi, sabay sabing. Nasa paligid-ligid lang si Dr. Ape. Tumingin ako sa dibdib niya, nang makita ko ang suot-suot niyang kwintas. Bakit? Isusuli mo na ba ang kwintas niya? Tanong ko at tinuro ko pa ang kwintas. Kumunot ang noo niya, at bumaba ang tingin niya roon. How did you? I cut him off. Ugali na niya, kung may sinasagip siyang buhay ng tao, ay binibigyan niya ito ng mga mahahalagang bagay. Pero mga piling tao lamang, makahulog ang saad ko, saka ko siya iniwan doon. You don't know, husband. Hindi mo talaga kilala si Dr. Ape. Well, nasa paligid-ligid lamang siya. Nakikita mo ngunit hindi mo na makikilala pa. Napangisi ako sa naisip ko. I guess, this is really exciting. Nagising ako kinaumagahan, dahil sa pagsunod-sunod na pagriring ng cellphone ko. Sinagot ko ang tawag na hindi man lang tinitingnan ang caller ID. Yes. Inaantok kong sagot, at nakapikit pa ang mga mata ko. Natanya ang papa mo. Napamulat ako ng mga mata ko, nang marinig ko ang boses ni Mommy. What happened to Papa? Tanong ko at may sumibol na takot sa puso ko. Ramdam ko ang takot at pag-aalala ni Mommy, kahit sa cellphone lang kaming nag-uusap. Ang papa mo inatake sa puso kaninang madaling araw, at sinugod namin siya kaagad sa hospital. Nasa Apes Hospital kami ngayon, at nasa critical condition ang papa mo. There, dumoble na ang takot ko. Keep calm Mommy. I'll be there, don't stress yourself, Papa will be alright. Pagpapakalma ko kay Mommy, at nagmamadali na akong bumangon. Hindi na ako nakaligo pa, pero nagpalit lang ako ng damit. Saka ako pumunta sa hospital. Papa, are you alright? Nag-aalalang tanong ko sa papa ko. Hinang-hina siyang nakahiga sa hospital bed. Marahang hinawakan ko ang kamay niya, at pagod nang umiti. I'm fine anak. Don't worry about me, aniya at pinisil pa ni papa ang kamay ko. Pero kahit sinabi pa niyang ayos lang siya, ay ramdam kong may sakit siya. Ramdam kong nahihirapan siya. Han tawag ni Mommy kay papa. Umiiyak si Mommy at napayakap pa kay papa. Kaagad naman siyang dinaluhan ng papa ko at inaalo. I'm fine Han. Don't cry as if mamamatay na ako. Bumaling ang tingin sa akin ni papa. Malakas pa ako, di ba anak? No, papa, alam kong hindi ka na malakas. Mahina na ang tibok ng puso mo papa. Ramdam ko at alam ko iyon. At alam ko papa, ilang oras na lang ay susuko na ang katawan mo. Pero sa nakikita ko kay Mommy ay sumang-ayon ako. Ayokong saktan at biglain si Mommy. Alam kong mahal na mahal niya si papa. Yes papa, nakangiting sagot ko at tiningnan ko si papa, at umiling lang siya.
Pinapahiwatig niya na huwag kong sabihin ang kung ano man ang alam ko. Alam ni Papa na alam ko na rin ang kalagayan niya. Kahit na sinabi lang ng doktor na stress lang daw si Papa, at maayos na raw ang kalagayan nito. Kahit ang totoo ay malala na ang kondisyon niya. Oo, nasabi rin iyon ni Mommy kanina, na nasa critical condition na ito, ngunit nagawa sigurong pakiusapan ni Papa ang doktor niya na maayos na siya. Sabay-sabay naman kaming napatingin sa pintuan, nang marahas na bumukas ito. At iniluwa roon ang humahanggos na si Pex Belmonte. Papa, are you okay? Tanong niya kay Papa sa nag-aalalang boses, at napayakap siya rito. Pex anak, you are here, naluluhang sambit ni Papa. Of course Papa, I was scared when Mommy told me that inatake ka raw sa puso. Lower your voice. Papa need a rest. Singit ko at kumalas na rin siya sa pagkakayakap kay Papa. Si Mommy na tahimik lang umiiyak sa tabi nito. Ate Ape sigaw na naman niya, at dinamba pa ako ng yakap. Kaya kamuntikan pa kaming mabuwal sa kinatatayuan namin. Pex Mommy, I miss you, Ate Ape. Naglalambing na sabi niya. Stop calling me that. Naiiritang saway ko sa kanya. Pero ang makong ngumisi lang sa akin. Oh Mommy. Ngayon ay niyakap na naman niya si Mommy. Where is Perry, Mom? Tanong niya at ang tinutukoy niya ang bunso naming kapatid. At home, tipid na sagot ni Mommy, at umupo sa hospital bed ni Papa, na nasa tabi nito. I really missed you guys. Papa, Pex sigaw ko sa kapatid ko, nang muli niyang dambahin ng yakap si Papa. Halatang na-miss niya nga si Papa. Oh, sorry Papa, natatawa lang si Papa sa kanya. Para siyang bata. Pex is my little brother and he is studying in London. Ate Ape, tawag na naman niya sa akin. Shout Pex, and I'll punch you hard. Pagbabanto ko at sinaman ko pa siya ng tingin. Grabe, ilang taon lang akong nawala ay ang sungit mo na. Reklamo niya, at dumistansya na sa akin. Naramdaman ko naman ang pag-vibrate ng phone ko sa bulsa na suot kong pantalon. Amera, naikuyom ko ang kamao ko nang makita ko ang kaibigan kong umiiyak. Hey, umalis na tayo, sabi ko at hinela na siya. Bakit ganoon? Bakit siya naniwala sa mommy niya, at sa babaeng iyon, Natanya? Naiiyak niyang tanong sa akin. She's vulnerable. He didn't believe it, trust me Amera. He doesn't believe that, okay. May binabalak lang ang asawa mo, nakangising wika ko, at hinampas pa niya ang left arm ko. At alam kong masakit ang pagkakahampas niyang iyon, but as if I can feel that. Your left arm. Hindi pa ba yan gumagaling? Tanong niya na may bahid na pag-aalala ang boses niya. What do you think? Nakataas na kilay na saad ko. I don't think so. And hey, hindi ko siya asawa, ano? Oh, hindi nga ba? Tatlo na kaagad ang anak nyo. Ang lawak na ng ngisi ko, pero siya naka-poker face lang. Hindi nagustuhan ang sinabi ko. Whatever, let's go home. I trust your instinct. I'll just wait but I hope, my waiting is worth it, Anya. What if not? What will you do? Mapanghamon na tanong ko sa kanya. Well, I'm going to use my connection too. Matalik na kaibigan ko ang ruthless, heartless, powerful and businessman. And you are a dangerous businesswoman too. So, I can fit myself with the both of you guys. Nakangising wika niya, at sumakay na siya sa sarili niyang sasakyan. Why don't you want to ask your father a help? What help? I don't know where my papa's whereabouts today. Knowing him, nasa other place na siya, ang na yun. May panggigil na sabi niya. Parang hindi siya umiyak kanina at nasaktan Well, ganyan lang siya sa papa niya. Then contact him. I suggested. Contact. Hindi ko makontak ang gurang na yun Just good luck. I have to go, bye. And just call me if you need me. Pagpapalam ko sa kaibigan ko, at tumango lang siya. Sumakay na ako sa kotse ko, at nagmaneho na ako papuntang hospital. Kahit iiwan ko ngayon si Amera, ay alam kong matapang yan at wala lang sa kanya ang masaktan ng ganoon. Para saan pat nasaktan na yun ng sobra. Naglalakad na ako papasok sa hospital, nang madatnan ko naman si Zafrael Concepcion.
What are you doing here, Concepcion? Malamig na tanong ko sa kanya, at naging linya pa ang kilay niya. You curse, komento niya but I just ignore him. Naglakad ako palapit kay Papa. He's sleeping. Hinawakan ko ang kamay ni Papa, at sinuri ang palapulsuhan niya. Your father. I know his condition, so, shut up, supladang wika ko. Don't talk to him like that, Natanya. Para kayong walang pinagsamahan. That was my mommy. Napaismid ako. It's okay, tita. I knew that was my fault, he said and he looked at me, intently. Then the door was open, then, Sharia crunch Simon Concepcion entered inside the room. Honey, let's go home. Zaf is waiting for us, she said, with a sweetness of her voice. Wait a minute, Sharia. Can you just wait for me on the car? Wait. Why did he talk to his wife with a cold emotions? I wonder. Alright. Anito at padabog na lumabas na mukhang bad trip. Lumipat ang tingin ko kay Zafrael, na ngayon ay sa akin nakatingin. What's with that look? What? Can we talk? Why? Please not, Anya. Fine, pagsuko ko at nauna na akong lumabas. Narinig ko naman na nagpaalam pa siya kay mommy. Umupo ako sa bench at napabuntong hininga. Tumabi naman ng upo sa akin si Zafrael. Not Anya, what do you want to talk? He took a deep breath before he spoke. I'm sorry. Mabilis na napalingon naman ako sa kanya. Sorry for what? Nalilitong tanong ko sa kanya. You know, I regret my decision. I'm so sorry, hindi ko pala kayang magmahal ng iba, aniya at may lungkot sa boses niya. Para siyang nagmamakaawa na ano. And what did he say? What are you talking about? I want you back, Natanya. Desperadong saad niya, at hinawakan niya ako sa siko. Pero umusag ako palayo sa kanya. That would never happen. Are you kidding me? You have a wife now. Oh, let me say this. We both committed. We are both married with someone else. Paglilinaw ko sa kanya. Anong I want you back? Alam ko na hindi ka naman talaga mahal ni Dave. And he can't love you back. Oh, did you love him already? Uminit ang bunbunan ko sa sinabi niya. Hindi niya lang pinamukha sa akin ang katotohanan, kundi sinampal pa niya talaga. How dare he is. And so what? Wala ka nang pakialam doon. This is my life at huwag ka nang umasa na babalik pa ako sa'yo. You want me back? Ha? I will never be your mistress. Pagalit na sabi ko at tumayo na. Natanya, I will file a divorce. Zafrael, hindi lahat ng iniiwan ay may babalikan pa, makahulugang saad ko, at saka ko siya iniwan doon. I still love you. Kumuyam ang kamao ko. Matapos niya akong iwan sa ere, ay may lakas ng loob pa talaga siyang sabihin yun sa akin. Nasaan po ang asawa ko, Aling Mela? Tanong ko sa kasambahay namin pagka-uwi ko galing sa hospital. Nandoon naman si mommy at ang kapatid ko, kaya sila na ang bahalang magbantay kay Papa. Umuwi kanina si Sir Dave, para mag-impake ng mga gamit. May seminar daw sila sa France. Malumanay na sagot ni Aling Mela sa akin. At kumirot na naman ang puso ko. May seminar siya sa France. Ni hindi man lang talaga nagpaalam sa akin. And what I've expected. Ganoon na siya. Wala na kaming pakialam sa kung anuman ang gagawin namin. I'm his wife and he is my business. Sige po, aakyat na muna ako sa kwarto ko. Hinubad ko ang coat ko at tinapon ko lang ito sa sahig, at saka ako sumampa sa kama ko. Another seminar eh. It's been 5 days when my husband is still on his seminar. Hey, Mrs. Benson. Napalingon naman ako sa direksyon ng tumawag sa akin. Hayes. Napangiti ako nang makita ko si Hayes. Hello. Do you believe in destiny, Mrs. Benson? Tanong niya sa akin, at may matamis na ngiti ang nakaguhit sa mga labi niya. No, mabilis na sagot ko. Nalukot ang gwapo niyang mukha, at naglaho na rin ang matamis niyang ngiti. Dahilan ng pagngiti ko, he's adorable. You hurt me, maladrama niyang sabi. Anyway, we are always seeing each other here. And at the same place. Destiny na ba tayo, Benson? Ito na ba ang sinyales na aagawin na kita mula sa kaibigan ko?
Malambing na wika niya at napatawa ako roon. He's really cute. Playful din. Luko, sambit ko. Nakakagaan talaga sa pakiramdam ang makita si Hayes, at tila nakakalimutan ko ang mga problemang pinagdadaanan ko ngayon. Napatigil ako sa pagtawa at nawala ang ekspresyon sa mukha ko. It was Zafrael. Oh Zafi, you're here. Kilala mo si Benson? Hayes asked him. Yup, he replied and I looked away. Honey, mabilis na lumapit siya sa asawa niya. It seems his wife is too clingy and too selosa. You know what? I hate his wife. Napakaselosa nun. Mawala lang ng ilang segundo ang asawa niya ay hinahanap niya kaagad, nakakasakal ang ganoon, ani Hayes at bigla akong may naalala. Hayes, aren't you on the seminar too? I asked him and his lips formed into line and his eyebrows too. What seminar? He asked confused. May seminar kayo sa France, di ba? No we haven't. Our last seminar ay sa Amerika. Maybe, sa next month pa ang next seminar namin, at hindi sa France. Dito lang yun sa Pilipinas. So, saan nagpunta si Dave kung ganoon? Why did you ask? Umalis kasi si Dave for a seminar. What? Sasagot na sana ako nang tumunog ang cellphone ko, at si Mommy ang tumatawag. Hayes, I have to go. Talk to you next time. Pagpapalam ko kay Hayes, at tumango lang siya. Sinagot ko naman kaagad ang tawag ni Mommy. What is it Mom? Anya pumunta ka na muna rito sa hospital. Ang papa mo kasi. Pupunta ako riyan mamaya Mommy. May titingnan lang ako saglit, sambit ko. I hung up the call and I dialed Bud's number. Yes madam. Bud, can you locate my husband's whereabouts? I need it now. Nagpaalam na muna siya saglit, pero naririnig ko pa rin ang pagtitipon niya na marahil ang laptop niya. Masama kasi ang kutob ko eh. Paradise Island. He is with Arjona Reyes. May relasyon pala sila madam. Diba, asawa siya ni Vice President Reyes. Too much information Bud? Malamig na sambit ko, at dagli ko ring pinatay ang tawag. Mabilis na sumakay na ako sa sasakyan ko, at nag-drive na patungo sa Paradise Island. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Sa mga ginagawa ngayon ni Dave, ay tila may malaking kamay ang pumiga sa puso ko ng mariin. Halos madurog ko na ang manibela dahil sa higpit ng pagkakahawak ko rito. Kung pwede nga lang lumipad, ay kanina pa akong lumipad papunta sa islang iyon. Nag-u-U-turn na lang ako at marami pa ang mga kotseng bumubusina sa akin. Ngunit hindi ko na to pinapansin. Mahalagang makapunta ako roon. Pagkarating ko sa Paradise Island, ay nagmamadali pa akong bumaba. Naglalakad na ako noon nang may narinig akong dalawang babaeng nag-uusap. Grabe si Boy no. Ang sweet niya at nag-propose pa siya sa girlfriend niya, kilig na saad ng isang babae na maikli ang buhok. Tapos ang pogi pa niya. Sambit naman ng pangalawang babae na nakasuot ng shirt na may Mickey Mouse. Ang swerte talaga ni girl. Tapos may mga balon at flowers pa sa cottage. Halatang pinaghandaan talaga. Hindi ako nagdalawang isip na kunin ang atensyon ng dalawang babae, at kinausap ko sila. Tinanong kung saan ang cottage na may proposal ang nagaganap. Tinuro naman nila ito nang hindi nagdududa, kung bakit interesado akong malaman ang proposal. Nasa Green Cottage, private place miss. I know that. Naglakad na ako sa kanang bahagi ng isla. Kinakabahan, may instinct ako na sina Dave at Arjona yun. What if sila nga? Nang makita ko ang Green Cottage, ay huminto ako 3 dipa ang layo ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Nakakashock ang view. There are a lot of balloons flowers, a grand decorations, that every girl dream of. Natigilan ako nang mabasa ang nakasulat doon. Will you marry me, baby? I hate my instinct, because that was right. Well, I've expecting them. May isang table na maganda rin ang pagkakaayos, and Dave sitting on that place. Nakasuot siya ng black tuxedo, ayos na ayos. He have a bouquet of flowers, and candlelights. A grand proposal, I see. May 2 waiter ang nakatayo malapit sa table. Isang Viola man. And here come, Arjona. Baby, hindi nagsayang ng oras si Dave.
Pagkakita pa lang niya kay Arjana, ay dagli rin siyang lumapit dito, at lumuhad sa mismong harapan ng babae. "What are you doing, baby?" Tanong nito sa kanya, ngunit nakaguhit ang kasiyahan sa mukha niya. "Napahawak ako sa wedding ring ko." Mula sa bulsa ng slack niya, ay inilabas niya ang blue velvet box at binuksan yun. Surprised and amusement written on her face. While me, sakit at lungkot. "Baby, I knew I'm still married with someone else. But I want to propose to my beloved girlfriend, which is you." He paused. Kinuha niya ang singsing. "Will you be my wife? Arjana Reyes, will you marry me?" I stepped back and I felt my phone's vibrating again. But this time, I ignore my phone. I want to know, I want to hear her answer. "Yes, yes baby. I want to be your wife. I want to marry you too." Naiiyak na sabi niya at nagpaguho sa mundo ko. I won't give up that so easily, but her words is killing me. And makes me to give up. "And I'm pregnant baby, you're gonna be a father soon. Magkakaanak na tayo, baby." 3 hakbang ang ginawa ko nang makita kong niyakap ni Dave si Arjana. Sobrang pag-iingat ang ginawa niya, na dahilan ng pagkawasak ng puso ko lalo. Thank you baby, I'm so happy. "Thanks God, magiging daddy na ako," Dave said, with happiness. Hindi ako manhid upang hindi maramdaman na masaya siya. Masaya siya sa magandang balita. Sa sobrang saya niya ay hindi ko kayang nakawin ang kasiyahan na iyon sa kanya. Tumalikod ako at tumangala, to stop my tears to flow. But I can't help. Kung pipigilan ko lang ay mas maiyak ako lalo dot mas masakit kung hindi ko ilalabas. Pinukpok ko ang dibdib ko kung saan nakatapat nito ang puso kong sobrang hapdi. Para siyang tinutusok-tusok ng libo-libong karayom, at binuhusan ng 1 galon na alkohol sa sobrang hapdi nito. Dahilan nito ang hirap sa paghinga ko. I tried to breathe but it was hard. Mabigat sa dibdib, masakit at para akong kakapusan ng hininga. Sinapo ko ang mukha ko, at tumunog na naman ang cellphone ko. Sinagot ko na ang tawag ni Mommy. "Natanya," sa himig ng boses ni Mommy, ay parang umiiyak siya. "Natanya, wala na ang papa mo. Iniwan na niya tayo," pamamahayag ni Mommy, at tuluyan ko nang narinig ang malakas na hagulgol niya, mula sa kabilang linya. Hindi ko na rin napigilan pa ang mga luha ko at bumuhos na ito. This is really over. Nagsimula na akong maglakad palayo, at ang kasabay ng pagtanggal ko sa wedding ring ko. Binaba ko ang kamay ko, at hinayaan ko na lamang itong madulas mula sa kamay ko.